Magandang araw mga bata! Good day, kids! Maayong adlaw mga bata! Buenos dias, niños! Maaring iba sa inyo ay hindi naintindihan ang mga sinabi namin. Pero isa lamang ibig sabihin ng mga ito sa iba't ibang wika. Mga bata, alam niyo ba kung saan nagmula ang napakaraming wika? Halina at alamin natin yan. Kaya iniimbitahan namin kayo na panoorin ang episode na ito dito sa ating Good News Club Online! Mga bata, nandyan na pala kayo. Pasensya na at naabutan nyo ako nagigitara. Ito kasi yung paborito kong ginagawa. Kayo ba? Mga bata, ano ang paborito nyong gawin? Wow, ayos yan ah. Marami tayong ginagawa araw-araw. Tulad nyo, mga bata, maaaring ginagawa nyo lagi ang inyong mga module. Bagay na inyong nakasanayan. At mga bagay na paborito nyong gawin. Ang ating memory verse ngayon ay nagsasabi na kahit anong gawin nyo, dapat gawin nyo ito sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ang Biblia mga bata ay naglalaman ng 66 na libro. Ito ay nahati sa dalawang bahagi, luma at ang bagong tipan. Ang lumang tipan ay naglalaman ng mga pangyayari bago ipanganak si Jesus. Inihahanda ng Diyos ang mga tao sa pagdating ng Misaya, ang ipinangako ng Diyos na tagapagligtas. Ang bagong tipan naman ay naglalaman ng kapanganakan ni Jesus, ang kanyang naging buhay dito sa mundo, at kung ano ang mga nangyari pagkatapos siyang mamatay, nabuhay namang muli sa ikatlong araw, at umakyat sa kaharian ng Diyos. Ang ating memory verse ngayon ay matatagpuan sa bagong tipan. Hanapin natin ang aklat ng unang Korinto. Para mas madaling yung mahanap, punta kayo sa table of contents o talaan ng nilalaman. Dito sa mga unang pahina na inyong Biblia. Kapag nakita nyo na, hanapin ang aklat ng unang Korinto. Tingnan ang pahina kung saan matatagpuan ang unang Korinto. At kapag nahanap nyo na, hanapin naman natin ang chapter 10 o kabanata 10. Iyon ang malaking numero sa Biblia. Kapag ito'y nahanap na, isunod naman natin ang verse o talata. Ito naman yung maliit na numero sa Biblia. Ito ay salita ng Diyos. Ito ay totoo. Ito ang nagsasabi sa atin kung paano tayo mamumuhay araw-araw kasama ang Diyos. Kung nakita na natin ang ating memory verse, sabay-sabay natin basahin. Unang Korinto 10:31. Kaya nga, kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Unang Korinto 10:31. Ano sinasabi dito? Sabi dito, kaya nga, kung kayo ay, ang tinutukoy dito ay ikaw at ako at ang sinuman. Kumakain o umiinom. Kung ikaw ay gumagawa, kahit ito ay simpleng bagay lamang, katulad ng kumain at uminom, paggawa ng module o pakikipaglaro sa iyong mga kaibigan, o anuman ang ginagawa ninyo, anuman ang ating ginagawa, ay gawin nyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Ito ang gusto ni God. Magbigay tayo ng karangalan sa Kanya sa lahat ng ating ginagawa. Anong ibig sabihin nito, Kuya Jello? Mamuhay tayo ayon sa gusto ng Diyos para makita sa atin ng Diyos na ating pinaglilingkuran at pinaniniwalaan. Kaysa mag-isip tayo na gawin ang mga bagay na tayo lang ang natutuwa o nasisiyahan. Isipin din natin paano natin mapapasaya o mabibigyan ng karangalan ng Diyos. Lahat ng ginagawa natin sa ating buhay ay dapat nagbibigay ng karangalan sa Diyos at maging isang mabuting halimbawa sa mga tao. Kung ito ay ating gagawin, makikilala ng ibang tao ang Diyos na buhay natin. Kung tinanggap mo na si Jesus bilang iyong tagapagligtas sa iyong mga kasalanan, mamuhay ka na pinaparangalan ang Diyos sa lahat ng iyong mga ginagawa. Maliit man o malaking bagay, papurihan mo ang Diyos sa iyong mga gawain.
Minsan nararamdaman mo pagkabagot o feeling mo parang wala nang kabuluhan ng ginagawa mo kasi walang nakakapansin. Lagi mong tandaan na sa Diyos mo ito ginagawa at hindi sa tao. Kaya minsan tanungin mo din ang iyong sarili kung ito ba ay ginagawa mo sa tao o sa Diyos. Alam ko kahit bata pa kayo, may mga talents kayo o talento na nadiskubre na o madidiskubre pa lang. Alam niyo bang masaya si God kapag ginagamit niyo ang inyong mga kayang gawin para sa Kanya? Binigay niya iyan para gawin mo ang mabuti, kaya kung nahihirapan kang gawin ng tama, humingi ka ng tulong sa Diyos. Tapat ang Diyos, tutulungan ka niya sa iyong mga kahinaan para mabigyan mo siya ng karangalan. Sabayan niyo akong bigkasin, magbigay kaluwalhatian sa Diyos. Ulitin natin, magbigay kaluwalhatian sa Diyos. At ngayon naman, maglalaro tayo para mas makabisado natin ang ating memory verse. Ganito ang ating gagawin. Kapag nakita mo sa screen ang mga sign na to, maaring magbasa tayo ng walang boses o merong boses. Alam natin ang mute at unmute mga bata, di ba? Kapag nakalagay ang sign na mute, tayo ay magbabasa ng walang boses o tunog. Kapag naman ang nakalagay ay unmute, tayo naman ay magbabasa ng may boses o tunog. Ready na ba kayo? Okay. Ano nakalagay na sign ngayon? 1, 2, 3, basa. Unang Korinto 10:31. Kaya nga, kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo lahat sa ikararangal ng Diyos. Unang Korinto 10:31. Ano naman nakikita nyo sign ngayon? Unmute ba or mute? Okay? 1, 2, 3, basa. Yan. Isa pa. Ngayon naman, kailangan nyo maging alerto kung anong lalabas na sign dyan sa screen. Okay? Ready na ba kayo? 1, 2, 3, go! Unang Korinto 10:31. Kaya nga, kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo lahat sa ikararangal ng Diyos. Unang Korinto 10:31. Yan, very good kids. Good job. Yan, tuloy pa natin ang pagbabasa. 1, 2, 3, go! Unang Korinto 10:31. Kaya nga, kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo lahat sa ikararangal ng Diyos. Unang Korinto 10:31. Yan, very good. Ayan, ang galing nyo naman. Napapangas si Kuya Angelo. Isa pa. 1, 2, 3, go! Jesus loves me, this I know. Jesus loves me, this I know. For the Bible
may ipapakita akong salita. Mababasa nyo kaya ito? Hindi, dahil ito ay ibang salita. Ang salitang ito ay Japanese word na ibig sabihin ay gomen nasai, o sa Tagalog, pasensya or sorry. Ayan. Nakaranas ka na bang makipag-usap sa taong may ibang wika o salita? Di ba hindi kayo magkaintindihan? Pero naisip nyo ba, ang saya sana kung lahat ng wika ay alam natin? Pero hindi. Kaya sasagutin ng Diyos ang ating katanungan sa pamamagitan ng kanyang salita o Biblia. Nais ng Diyos na punuin ng mga tao ang mundo sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga pamilya. Nang likain ng Diyos ang lupa at lahat ng naririto. Ang kanyang unang utos sa unang lalaki at babae na sina Adan at Eva ay magkaroon sila ng mga anak at punuin ang lupa. Minahal ng Diyos ang bagong nilalang at ang kanyang plano ay para sa mundo ay mapuno ng mga tao upang kilalanin siya, mahalin siya at mamuhay para sa kanya. Inilagay ng Diyos sina Adan at Eva sa isang magandang halamanan. Makakakain sila sa bawat puno maliban sa isang puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Ngunit sumuway sina Adan at Eva at pinaalis sila ng Diyos sa hati. Gusto pa rin niyang magkaanak sila at punuin ng mga tao ang mundo. Hindi nagbago ang plano ng Diyos. Habang dumarami ang mga tao, lalong naging masama ang mga tao. Ang kasalanan na Adan at Eva ay naipasa sa buong sangkatauhan na naging dahilan upang sila ay patuloy na gumawa ng kasamaan. Ang kasalanan ni Adan at Eva ay naipasa rin sa iyo at sa akin. Ang sabi sa Biblia, sa Roma 5:12, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil ang lahat ay nagkasala. Mula kay Adan, ang bawat isa ay sinilang na may gusto na magkasala, na sumalungat sa daan ng Diyos at sa halip ay gusto ang ating sariling paraan. Ang kaparusahan sa kasalanan ay hiwalay sa Diyos. Ang Diyos sa kanyang pag-ibig sa iyo ay gumawa ng paraan upang ikaw ay mapatawad sa iyong kasalanan at hindi na mawalay sa Kanya. Ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang tanggapin ang parusang nararapat sa iyo at sa akin. Namatay si Jesus sa krus, ibinigay ang kanyang dugo bilang kabayaran sa nagawa mo at nagawa ko. Ang sabi ng Biblia sa unang Juan 1:7, tayo ay nagkakaisa at ang lahat ng ating kasalanan ay nililinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak. Si Jesus ay namatay at nilibing at pagkatapos ay muling nabuhay sa ikatlong araw. Nanalo laban sa kasalanan para sa iyo. Kapag naniwala ka sa ginawa ni Jesus para sa iyo, hindi mo na kailangan mawalay sa Diyos dahil sa iyong kasalanan. Naparito si Jesus upang iligtas ka mula sa kasalanan na ipasa sa lahat ng tao mula kila Adan at Eva. Ang kasalanan nila Adan at Eva ay naging dahilan upang gumawa ng masama ang mga taong nabuhay pagkatapos nila. Nakita ng Diyos ang kanilang kasamaan at hinatulan. Tama ang pagpaparusa ng ating Diyos sa mga tao. Tinignan niya ang kanilang kasamaan at alam niyang nagkasala sila. Pinarusahan niya ang kanilang kasalanan sa pamamagitan ng pagpapadala ng malaking baha sa buong mundo. Iniligtas ng Diyos ang isang tao at ang kanyang pamilya mula sa baha. Alam mo ba ang pangalan ng lalaking iyon? Good job! Tama! Ang pangalan niya ay Noah. At pagkalabas ni Noah at ng kanyang pamilya sa arka, sinabi ng Diyos sa kanila na punuin ang lupa. Hindi binago ng Diyos ang kanyang pananaw tungkol sa kanyang plano. Hindi nagbabago ang Diyos. Pagkatapos ng baha, ang mga tao ay nagsasalita ng isang wika. Basahin natin ang Genesis 11:1. Sa simula ay iisa ang wika at magkakapareho ang mga salitang ginagamit ng lahat ng tao sa daigdig. Sinabihan sila ng Diyos na kumalat sa buong lupa. Ngunit sinuway nila siya. Pinili ng mga tao na magsama-sama upang bumuo ng isang mahusay na lungsod upang ipakita kung gaano sila kadakila at makapangyarihan. Sinabi nila sa isa't isa, magtayo tayo ng isang mahusay na lungsod
na may napakalaking tore. Ito ay tatayo sa lupa at aabot sa langit. Sa ganitong paraan, maaari tayong lahat manatili, magkasama at hindi tayo magkakalat sa buong mundo. Ang mga tao ay nakaramdam ng pagmamalaki at tiwala sa kanilang sarili at nais na malaman ng lahat kung gaano sila kahalaga. Dapat sa halip ay nagdadala sila ng kaluwalhatian sa Diyos. Naalala mo ba kung ano ibig sabihin ng magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos? Tama, nangangahulugan na ito ay mamuhay sa paraang nagpapakita kung gaano kaganda at kahalaga ang Diyos. Kung naniniwala ka kay Jesus bilang iyong tagapagligtas, tanungin mo ang iyong sarili, isinasabuhay ko ba ang aking buhay upang magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos? Marahil ay wala kang pakialam tungkol sa pagdadala ng kaluwalhatian sa Diyos. Marahil ay gusto mo lang magsaya at gawin ang anong gusto mong gawin sa halip na kung ano ang nais ng Diyos na gawin mo. O di kaya'y may talento o kakayahan ka at ang iniisip mo lang ay pagiging sikat, balang araw, ang pagtutok sa sarili mo at hindi sa Diyos. Marahil sa paaralan ay gusto mong gawin ang iyong makakaya at makuha ang pinakamataas na marka upang mapabilib mo ang iba o maging mabuti ang iyong sarili. O baka sa halip na grades, ang focus mo ay ang pagiging pinakamahusay na atleta na kaya mo para mapansin ka ng iba. Walang masama sa paggawa ng iyong makakaya, ngunit hindi dapat gawin ito sa maling dahilan. Sabi sa Mateo 5:16, gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Kung kilala mo ang Panginoon bilang iyong tagapagligtas, nabuhay ka upang magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. At sabihin nga natin ang ating word up, magbigay kaluwalhatian sa Diyos. Ulitin natin, magbigay kaluwalhatian sa Diyos. Nangangahulugan ito na ang bawat bahagi ng iyong buhay ay maaari at dapat na ipamuhay sa paraang nakakalugod sa Diyos. Ang focus ng iyong buhay ay dapat na mamuhay sa paraan ng Diyos, hindi sa iyong sariling paraan. Nabubuhay ka ba upang magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos? Ang mga tao ba ay nagtatayo ng tore na nagdadala ng kaluwalhatian sa Diyos sa pamamagitan ng kanilang ginagawa? Tama, hindi. Nagpatuloy ang mga tao sa kanilang sariling paraan. Nagsumikap sila na maitayo ang tore. Pataas ito ng pataas. Ipinagmamalaki nila ito. Ang tore halos umabot na sa langit. Akala nila ang tore na ito ay makakapagdakila sa kanila. Ngunit, nakita ng Diyos ang ginagawa ng mga tao. Nilikha niya ang mga tao upang malaman at makamit ang mga dakilang bagay. Ngunit ginagamit nila ang bigay ng Diyos na pagkamalikhain at katalinuhan para gawin ang gusto nila, hindi ang gusto ng Diyos. Sinadya nilang sumuway sa Diyos. Ang pagtatayo ng mga tore o pagiging malikhain ay hindi mali. Ang mali ay ang mga tao ay buong pagmamalaki na pumili ng kanilang sariling paraan sa halip na magdala ng kaluwalhatian sa Diyos. Sinabihan sila ng Diyos na kumalat sa buong mundo, ngunit pinili nilang sumuway sa Kanya dahil sa kanilang pagmamataas. Malapit nang malaman ng mga tao kung gaano kahalaga ang magdala ng kaluwalhatian sa Kanya sa halip na ang kanilang mga sarili. Ang pagdadala ng kaluwalhatian sa Diyos ay nagsisimula sa iyong puso na may dahilan kung bakit nais mong gawin ang iyong makakaya. Ang dahilan mo ba ay para mapansin ng iba? O para makita nila kung gaano kaganda at kahalaga ang Diyos? Kapag nakakuha ka ng mataas na marka o mahusay sa iyong sports, paano mo madadala ang kaluwalhatian ng Diyos? Hilingin sa banal na espiritu na tulungan kang magkaroon ng tamang saloobin kung ikaw ay nanalo o natalo. Hilingin sa Kanya na tulungan kang maging masaya kapag iba ay mahusay sa paaralan at maging handa na ituro sa iba ang iyong natutuhan. Matutulungan ka ng banal na espiritu na magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Tinutulungan ka niya na mamuhay sa paraang nakakalugod sa Diyos. Mamuhay sa abot ng iyong makakaya para sa Kanya. At ituro ang iba sa Kanya sa pamamagitan ng kung paano ka kumilos at mamuhay. Kung ang atensyon ay napunta sa iyo dahil sa iyong mga talento at kakayahan, sabihin mo ang salitang salamat. Pagkatapos ay sabihin ang isang bagay tulad ng tinulungan ako ng Diyos na gawin ito.
Sa pagsasabi nito, gagamitin mo ang pagkakataon upang sabihin sa iba kung ano ang ginawa ng Diyos sa iyo. Sinasabi ng Biblia na maaari mong luwalhatiin ng Diyos anuman ang iyong ginagawa sa bawat bahagi ng iyong buhay. Kaya bumaba ang Diyos at ginulo ang kanilang wika. Isipin na ikaw ay nagsusori, ngunit ang salitang sinasabi mo ay nasa ibang wika na hindi mo pa nasasabi noon. Isipin mo kung gaano ito nakakalito para sa iyo at sa ibang tao. Ganon ipinakita ng Diyos ang kanyang ginawa. Pinangunahan ng Diyos ang mga tao na magsalita ng iba't ibang wika. Ngayon, hindi na sila magkaintindihan. Dahil nilito ng Diyos ang kanilang wika, nilisan ng mga tao ang lungsod at ang tore nang hindi ito natatapos. Ang lungsod kung saan nakatayo ang hindi natapos sa tore ay naging kilala bilang Babel. Ang ibig sabihin ng salitang iyon ay pagkalito. Lumipat ang mga tao sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang mga nagsasalita ng isang wika ay lumipat sa isang bahagi ng mundo, habang ang iba ay lumipat sa ibang lugar. Ang plano ng Diyos na punuin ang lupa ay hindi nagbago dahil ang Diyos ay hindi nagbabago. Dahil ang mga tao ay lumaganap sa malalayong lupain, ang mundo ay napuno na ngayon ng mga tao. Sa maraming lupain ay nagsasalita ng maraming wika. Ang totoong kwento ng Tore ng Babel ay hindi lamang nagsasabi sa atin kung saan nagmula ang mga wika ng mga tao. Ngunit sinasabi rin nito sa atin kung gaano kahalaga ang paggawa ng mga bagay para sa kaluwalhatian ng Diyos at hindi para sa ating sarili. Sa buong panahon, ang Diyos ay nagplano ng lahat ng tao ay mamuhay sa paraang magdadala ng kaluwalhatian sa Kanya. Kahit ngayon, ito ang gusto ng Diyos. Kung kilala mo si Jesus bilang iyong tagapagligtas, nabuhay ka upang magdala ng kaluwalhatian sa Diyos. Kaya sabihin nga natin mga bata, magbigay kaluwalhatian sa Diyos. Isa pa, magbigay kaluwalhatian sa Diyos. Maaari kang magdala ng kaluwalhatian sa Diyos sa pamamagitan ng pamumuhay sa paraang nakakalugod sa Kanya, sa paggawa ng makakaya para sa Kanya, at pagtulong sa iba na gusto makilala siya dahil sa iyong pagkilos at pamumuhay. Sa linggong ito, kung ang atensyon ay napunta sa iyo dahil sa iyong mga talento or kakayahan, hilingin mo sa banal na Espiritu na tulungan ka na gamitin ang pagkakataong sabihin kung ano ang ginawa ng Diyos sa iyo. Pipiliin mo bang magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos sa pamamagitan ng pagkilos at pamumuhay? Matutulungan ka ng Diyos ay pamuhay ang iyong buhay upang magbigay ng kaluwalhatian sa Kanya. Pero mga bata, kung ikaw ay hindi pa nagdedesisyon na tanggapin si Jesus sa iyong puso at buhay, ito na ang iyong pagkakataon upang maniwala ka sa Kanya. Aminin mo sa iyong sarili na hindi mo kayang iligtas at baguhin ang iyong sarili kung wala si Jesus sa iyong buhay. Aminin mo sa iyong sarili na ikaw ay makasalanan. Kaya kung ikaw yung batang nais tumanggap kay Jesus, maaari mo bang ipikit ang iyong mga mata at sabayan mo ang panalangin pagtanggap kay Jesus? Okay mga bata, ipikit natin ang ating mga mata. Sabayan niyo ako sa maikling panalangin. Sabihin niyo, Panginoong Jesus, marami pong salamat dahil nakilala ka namin, binigay mo ang iyong buhay para sa amin. Panginoong Jesus, sa mga oras na ito, inaamin ko na ako ay makasalanan at nangangailangan ng iyong pagpapatawad. Naniniwala ako na ikaw ay namatay at nabuhay muli para sa akin. At sa oras ding ito, tinatanggap kita sa aking puso at buhay bilang Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. At simula ngayon, ikaw na po ang maghari sa aking buhay at hindi na po ang aking sarili. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Natapos na naman ang ating Good News Club sa araw na ito. Nawa ay marami kayong natutunan at inaasahan namin sa simula ngayon ay magiging mapagpakumbaba na tayo at huwag tayo magmamataas sa ating Diyos. Kaya ano nga ulit ang ating word up? Magbigay kaluwalhatian sa Diyos. Isa pa mga bata, magbigay kaluwalhatian sa Diyos. Ano nga ulit ang ating memory verse sa araw na ito? Unang Korinto 10:31. Kaya nga, kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin nyo lahat sa ikararangal ng Diyos. Unang Korinto 10:31. Paalam mga bata, samahan niyo ulit kami sa susunod na ating Good News Club Online!